Sa dami ng loan apps ngayon, mahalagang malaman natin kung paano manghiram ng smart, safe, at responsible. Welcome to the PitaCash Podcast where we talk about financial awareness, responsible borrowing, at practical tips para mas makagawa ng mas maayos na financial decisions. So kasama natin ang ating PitaCash Management Team, si Sir Fred, ang ating Collection Manager, si Sir Runette, ang ating Verification Team Manager, si Miss Allen, ang ating Secretary, and si Sir Prince ang ating President. So, sila yung magbabahagi ng mga insights at expertise pagdating sa responsible lending at kung paano masisiguradong safe at informed ang bawat borrower bago mag-apply ng loan. So, ayan, mag-start tayo ngayon sa pagbibigay ng insights sa ating mga borrowers ng a little glimpse of background ng PitaCash. So, mag-start tayo sa paano ba nag-start ang PitaCash at anong klase ng service ang gusto ninyong ibigay sa mga borrowers? Bali, nag-start ang PitaCash as naging in-demand ang loan sa Philippines, especially the loan app, after pandemic, or during pandemic, sorry. Dahil iwasan yung physical contact, mas naging accessible sa mga tao yung loan app. And dito pumasok yung PitaCash app. So sa experience ninyo, kailan ba dapat ginagamit ang loan at kailan ito hindi advisable? Well, again, kailan ba ginagamit at kailan dapat hindi advisable? Number one, it should be may purpose. And yung purpose na yun dapat, hindi lang dahil may gusto ko bilhin. Okay, gaya ng sinasabi ko paulit-ulit, the purpose of the loan must be very important. Number one, if there's a need for hospitalization or for medical expenses. And kung yan naman ay for, alam mo yun, luho lang at pagiging impulsive mo lang na gusto mo lang bumili ng something kasi you want to brag, diba? That's a big no-no. In addition, it's good din mag-loan if gagamitin mo siya for business purposes. Kung kikita naman yung ilo-loan mo, and yung kikitain is mas malaki sa interest, it's good din na mag-loan. Okay, so sa dami ng loan apps ngayon, ano ba dapat unang tinitingnan o chine-check ng borrower bago sila magtiwala o mag-apply? Of course, you have to check first the legitimacy of the loan app. So, how do you check kung legitimate yung loan app? First, check the SEC website. Usually, nagpa-publish sila or may naka-publish doon sa SEC website ng mga list of registered financing and lending companies with their online lending applications. Nandoon din naka-publish yung mga lending apps na suspended or revoked. And then, second, check yung website or yung loan app mismo. Usually, sa loan app or sa website, nandun yung SEC certificate registration number, certificate of authority, and then nandoon din yung iba pang details about dun sa company and then dun sa loan app. And then, third, check yung interest, yung mga rates, and then yung mga fees na ino-offer yung loan app. So, if you feel like excessive or unreasonable yung daily interest rate and fees nung loan app, so you have to think twice. Plus, if you decided to pursue on the loan, i-analyze mo din yung mga collection tactics nila. If they engage in mga sobrang aggressive collection tactics, yung mga ganyan. In addition, isa rin sa pagbabalidate ng mga loan app is yung checking yung reviews and feedbacks. Kasi hindi yun basta-basta nadadaya eh. Yung mga client, if ever they feel na illegitimate ang isang loan app, nagbibigay sila ng bad reviews. Ganon din naman kapag legit, nagbibigay sila ng good reviews. Paano makikita ng mga tao yung mga warning signs, parang mga early signs ng red flag na dapat nilang iwasan? So, ano yung mga spot din na doon na red flags na dapat nilang i-spot na alam nilang scammer yung pinaglulunan nila? Una-una, based dun sa mga reviews na nakikita ko, tinatag ng mga customer as scam yung isang loan app, yung may upfront charges. For example, nag-loan siya ng 2,000 pesos and siguro ang makukuha niya na lang around is 1,500 or 1,000 pesos. Ayun yung una. Dapat walang upfront charges. Yung pagbabayad mo ng interest and other finance charges is once na nagamit mo na yung loan mo. Ganun. If I may add din doon sa mga upfront mismo. Ngayon kasi, ang daming mga nabibiktima ng mga yung advance fee scam. So, there are mga pages na nag-o-offer ng loan and then, pag hiningan sila ng potential borrower ng evidence or proof ng legitimacy nila, gagamitin nila yung registration ng ibang legit na financing companies.
And then, from there, sabi nila na-approve yung loan nila. But then, at the end of the process, hihingan sila ng mga deposit amount. So, hihingan sila ng certain amount of money before they can receive yung fund. So, pag ganon, warning sign na talaga siya na scam yung transaction. Additional lang dun. Sa ngayon, yung mga financing company and lending companies is meron lang silang dalawang platform usually is yung mobile app nila at yung website. And yung mga scam usually nandun sa Viber, nasa Telegram, nasa Facebook. Yan. Kung magti-take kayo ng loan, diretso na sa mobile app and dun sa website lang ng mga financing and lending companies.